sa paborito nating talaba. Pwede palang magkaroon ng perlas. Talaga ba? Ano? Di nga. Ha? Talaga? Seryoso ba yan? Ha? Si Raul mula sa Iloilo nung minsan kumain daw ng grilled talaba sa seafood restaurant. Sa kalagitnaan ng kanyang pangunguya, bigla siyang natigilan. Yung last piece na kinain ko, nung nagme-melt na sa mouth ko, may feeling ako na medyo matigas. Ngipin mo ata yan, natanggal eh. Chinek ko yung teeth ko kung complete pa. So, complete naman. And then I said to them, i-check nyo. Kasi nakuha ko to sa talaba. Kapag kuha ko ng gano'n, itsura niya parang ngipin ko. Yung inakala niyang parte ng kanyang ngipin na natanggal, hinugasan niya. Tinignang maigi. Ang perlas eh. Halos 2 sentimeter ang haba na ang kabilang dulo patulis. Parang pearl to. And then one of our colleagues, nagsabi siya na, ano ba naman yan? Sa 4 tayo dito. Ikaw pang maswerte nakakain ng talaba. Ipinakita niya ito sa kanyang misis. How? Talaga? Perlas? Sa kanila napagtanto na hindi yon parte ng ngipin ni Raul, Perlas talaga! kundi di manoy perlas. Hindi siya yung parang pearl na circle. Tinanong ko na nga sa mga kaibigan ko, pero sabi nila, pearl talaga yan. Ayon sa restaurant kung saan nakakain ng talaba na may di manoy perlas si Raul, nangyayari raw yun talaga. Kung minsan sa talaba na kanilang isinuserve, di manoy may perlas. Hindi naman kadalasan na may pearl sa talaba kasi minsan may mga foreign object na pumapasok, maliliit na pearl. Kapag wala talaga akong alam na meron siyang pearl sa talabal niya. Sa dami na-encounter natin dito sa atin, wala akong nakita. Sa farm na ito sa Aklan, nanggagaling ang mga talaba. Meron akong nakikita maliliit na perlas, halos maliit pa sa munggo. Samantala, may naisip si Raul na ipagawa mula sa di manoy perlas na muntik na niyang makain. Nagtungo siya ng May Kawayan, Bulacan, kung saan ang perlas ipinagawa niyang pendant para sa kwintas na ireregalo niya sa kanyang misis sa papalapit nilang 30th anniversary. Hindi siya yung pangkaraniwan na nakikita ko kasi usually ang mga pearl, makinis siya. Unique siya pero tingin ko naman mukhang totoong pearl. Kung confirm talaga siya na pearl siya, so timing sana ito na regalo ko for my wife. Kasi April 7, 2020 is our 30th year. Sabi ko sa kanya, Ma, may regalo ako sa'yo. Ito na yung Christmas, New Year, Valentine's, anniversary, tsaka birthday mo. Gift sa'yo. Yung effort, yung thoughtfulness, kasi talaga ganun siya. Hindi ko ini-expect na yun ang kalalabasan. I was amazed. Ang husband ko kasi full of surprises yan eh. Hindi naman yun sa makukuha yung talagang mahal or what. Yung effort ka talaga, yung thoughtfulness niya, yung paggawa na may love, yun ang pinaka-importante sa akin. Pero teka, perlas nga ba talaga ang nakita ni Raul sa talaba? Dinala ito ni Raul sa isang eksperto sa mga perlas na kanya ring kamag-anak, kay Flord Calawag, isang fisheries technologist. Ayon kay Flord, ang talaba pwedeng pasukan ng sand particles na kalaunan nagiging perlas. Sinuri ni Flord ang perlas ni Raul. One of the tests para malaman kung totoong perlas ito is through a light test. Dahil pag nilagay mo itong perlas, merong tinatawag na trans-illumination or nagpapass through yung ilaw doon sa buong perlas. At pangalawa, the typical tooth test. Pag kinakagat mo siya, magaspang yung perlas. Batay sa kanyang pagsusuri, ang nakuha ni Raul mula sa talaba na kanyang kinain, 100%. Based on my experience then dealing with the pearls, it's a real pearl. First time kong naka-encounter ng isang perlas na mula sa talaba. And it's actually rare dahil most of the pearls are actually spherical or pabilog. para makasiguro, isinailalim din ang perlas sa chemical test. Pag ang isang stone or isang pearl ay may calcium carbonate, matatawag natin na pearl siya. So according sa ating test na ginawa, yung pearl na to has Habang kumakain ng talaba sa seafood restaurant sa Iloilo si Raul,
Natigilan siya nung nakagat niya ang akala niya'y bato Oh, ano to? na mukhang perlas. Ipinasuri niya ito para malaman kung totoo. Pag ang isang stone or isang pearl ay may calcium carbonate, matatawag natin na pearl siya. According sa ating test, yung pearl na to has calcium carbonate. Kasi nakita natin yung resulta niya is the RI is 1.60. Na-determine na natin na yung chemical composition niya is may calcium carbonate. Makakategorize na natin siya na as a pearl. Ayon sa gemologist na tumingin sa perlas, natural pearl ito. According sa market, valuable talaga ang natural kesa dun sa cultured. Kung ang pearl ay maganda ang quality at from wild pa siya, mas mataas talaga ang value niya. Ang sunod na tanong, meron ba itong halaga? Magkano? Pwede natin siyang valuehan ng 20,000 to 30,000 pesos. Not bad! 20 to 30,000 pesos! At posible pa raw tumaas ang presyo. Lalo pa ang kay Raul na ipinagawa niyang pendant sa kwintas para sa kanyang misis. Considering the materials, meron pa siyang dinagdag ng freshwater pearls. So, nasa more than 100,000 na yung value ng jewelry. This is the certificate, sir, indicating result ng laboratory. Nandiyan na po lahat ng mga details and then the species of the stone. Thank you very much. Masaya ako na yung result ng test was positive. It was a pearl. Of course, sinabi ni ma'am na the value doesn't matter kung it's a real pearl or not, or how much the value is. What is very important to us and my wife is the story behind the pearl. Precious na siya masyado para sa amin. Talaga ba? Perlas sa talaba? Pero para sa mag-asawang Raul at Arlene, bonus na lang ito sa kanila dahil ang tunay nilang yaman ang 3 dekada na nilang pagmamahalan. Na dahil 30, katumbas ng Pearl Anniversary. 30 years ang symbol nun is pearl. So talagang very coincidence ang nangyari na nakakuha ko ng ganun.